Oh, my bad, Miss Grace de Los Santos. I didn't mean to add a little artistic touch to your lovely dress. Umangat ang isang kilay ni Grace nang marinig ang sarkastikong boses ni Kiana, ang dati niyang kaibigan na ngayon ay puno ng inggit sa kanya. Alam niyang sinadya nitong banggain siya at pasimpleng tinapunan ng red wine ang gown niya. You don't mind naman, di ba? Masyadong plain kasi ang gown mo. Nilagyan ko lang ng design. Nakangiti pa nitong dugtong. Malambing nang umiti si Grace at sinadya niyang ipakita na walang problema sa kanyang ginawa nito. Kaarawan ng daddy niya ngayon at ayaw niyang pagmula ng eksena. Punong-puno ang venue ng mga bisita na galing sa mga kilalang pamilya sa lipunan. Sa kasamaang palad, kasama ang pamilya ni Kiana sa mga imbitado. It's fine, Kiana. Maliit na bagay lang to kumpara sa laki ng inggit mo sa akin. Girl, just grow up and face it. I'm better than you in more ways than you can count. You're just a little bug trying desperately to keep pace. Sa tingin mo, magaling ka na dahil kaibigan mo ang asawa ng chairman ng Olandis Group? Kung ako si Madam Lira, kakabahan na ako dahil kaibigan kita. Baka hindi niya namamalayan, inaahas mo na pala ang asawa niyang si Randall Alvarez na kinababaliwan mo noon. Mahinang tumawa si Grace at marahan pa niyang tinakpan ng kamay ang bibig. Thank God you're not Lira. She never thought that way, and I wouldn't do it anyway. Matagal ko nang tinanggap na hindi kami para sa isa't isa ni Randall at mabuting kaibigan si Lira. Hindi tulad ng iba riyan, ginawa lang akong kaibigan dahil sa status ko. Plastic na, inggitera pa. And of course, I'm talking about you, Kiana. Enjoy the night, my ex-bestie. Matamis siyang ngumiti sa babae at taas noong naglakad, pero inirapan niya ito bago lampasan. Hindi niya hahayaan na maagrabyado siya ng dating kaibigan. Kung maldita ito, mas maldita siya. Hindi na siya katulad dati na kaya nitong paikuti ng ulo. Nagpalit ng red gown si Grace na humahapits na makurba niyang katawan. Labas ang makinis niyang balikat at likuran sa spaghetti straps at backless na disenyo ng damit. Bahagyaring inilalantad ang puno niyang dibdib sa mababang neckline. Sa bawat galaw niya, sumisilip naman ang flawless niyang hita sa hiwa ng bestida sa tagiliran. Mas lalo siyang naging agaw pansin na matagal na niyang nakasanayan. Magiliw siyang nakikipag-usap sa mga bisita at paminsan-minsan ay sinasamahang uminom ang mga ito. Iniwasan na lamang niyang makasalubong si Kiana upang hindi masira ang kanyang gabi. Kung narito sana si Lira, may makakasama siya. Pero kabuanan na ng kaibigan niya sa panganay nitong anak at hindi ito nakadalo sa kaarawan ng daddy niya. If you don't mind, ladies and gentlemen, I have to excuse myself for a while. Malambing niyang paalam sa mga kausap nang makaramdam siya ng bahagyang hilo. Of course, Miss De Los Santos. Please go ahead. We don't mind at all. Tugon ni Miss Garcia. Thank you. Marahang naglakad si Grace at nagpaalam muna sa daddy niya bago lumabas ng venue. Babalik na siya sa sasakyan at magpapahatid pa uwi. Kung magtatagal pa siya sa party, baka hindi na niya makontrol ang pag-inom at tuluyang malasing. Nang makarating sa labas ng gusali, napahawak si Grace sa railings ng hagdan pa ibaba. Gosh, I feel dizzy. Bulong niya at sandaling pinalipas ang pagkahilo, ngunit may bumangga sa kanya mula sa likuran. Oh, sorry. Nakaharang ka kasi sa daraanan ko. Uminit ang ulo ni Grace sa pamilyar na boses ni Kiana. Umihit siya para harapin ang babae, pero samala ang apak niya sa unang baitang. Oh my God! Gulat niyang sabi nang mawala ng panimbang. Sinubukan niyang humawak sa railings ng hagdan pero nakabitiw siya at tuluyang nahulog. Help! Sigaw niya at pumikit na lang. Inaasahan na niya ang sakit ng katawan pero sigurado siyang hindi siya mamamatay roon. Nasa 5 baitang lamang ang hagdan at paniguradong magkakapasa lamang siya sa pagbagsak. Ngunit ang inaasahan niyang pagtama sa semento ay hindi nangyari. Sa halip, sinalo siya ng isang matigas na katawan kasabay ng pagpulupot ng braso nito sa kanyang baywang. Nakatalikod siya rito at kitang-kita niya ang inis sa mukha ni Kiana. Pero ngumiti rin ito sa taong nasa likuran niya. Kobe, akala ko hindi mo ako susunduin. Salamat sa pagpunta mo rito ah. Alam ko namang hindi mo ako matitiis. Malambing na sabi ni Kiana na halatang nagpapakyut. Kulang na lamang ay maghugis puso ang mga mata nito sa sobrang tuwa. I didn't come for you. I'm here to meet my superior. Seryosang tugon ng lalaki na nagpalukot sa mukha ng babae. Sa itsura pa lang ni Kiana, mukhang may pagtingin ito sa lalaki. Napangisi naman si Grace saka siya humarap sa lalaki. Kaagad niyang hinawakan ang mukha nito at walang pag-aalinlangang hinalikan sa labi.
Ramdam niya ang pagkagulat nito at bahagyang higpit ng hawak sa kanyang bewang. Pero dumistansya na siya bago pa siya itulak ng lalaki. Salamat sa pagsalo, handsome. Kiss na lang ang bayad ko. Maybe we can go out next time so I can give you an extra payment with interest. Flirty niyang sabi sa natigilang lalaki. Wala siyang planong makipaglandian dito. Ginawa lang niya yon para inisin si Kiana. Hindi naman siya nabigo nang bumaling siya sa babae. Kulang na lang ay sugurin siya nito at gumawa ng eksena. Para mas lalo itong inisin, pinalandas niya ang daliri sa malapad na dibdib ng lalaki habang dahan-dahang kumakawala sa hawak nito. Pangiinis lang ang motibo niya, pero tila gustong magtagal ng daliri niya sa matigas nitong kayamnan. Bago pa siya magpadala sa sinisigaw ng isip, inalis na niya ang kamay rito at matamis siyang umiti bago umalis. I hate you, Grace! Naiinis na sigaw ni Kiana. Tagumpay ng ngiti ang pumaskil sa labi ni Grace. Simpleng halik lang ang ginawa niya pero natuwa siya sa naging reaksyon ni Kiana. Deserve mo yan, Kiana. Bye. Saan niya bago sumakay ng kotse? Lumingon pa si Grace sa direksyon ni Kopi bago umalis ang sasakyan. Tanging likuran na lamang nito ang natanaw niya habang papasok sa gusali. Hindi ko alam kung anong relasyon ninyo ni Kiana, pero sigurado ako, hindi na tayo magkikita. Sa laki nitong Maynila, malabong magkrusulit ang landas natin. Muli naman siyang napangiti nang makita ang masamang tingin ni Kiana sa direksyon niya. Makalipas ang kaarawan ni Mr. De Los Santos, bumalik sa normal ang daloy ng buhay ni Grace. Tuwing weekdays, nagsusupervise siya ng operasyon ng kanilang high-end luxury mall. Tuwing weekend naman, nagjo-joyride siya o kaya ay dinadalaw niya ang kanyang kaibigang si Lira. Pero madalas pumupunta siya sa paborito niyang Bulalo restaurant at kasalukuyan siyang kumakain dito ngayon. This is it, my favorite. Nakangiti niyang sinipsip ang laman ng buto sabay higop ng sabaw. Panalong-panalo talaga ang lasa ng bulalo sa restaurant na ito. Noon, hindi siya pumupunta sa ganitong klase ng kainan. Bukod sa maliit at hindi sosyal, maingay rin at siksikan ng lugar. Pero dahil sa kaibigan niyang si Lira na dating tindera ng mani, natuklasan niya ang kainang yon. This is so good. Enjoy na enjoy niyang sabi. Hindi alintana ang pawisan niyang noo dahil sa init ng panahon. Tanghaling tapat pero bulalo ang kinakain niya. Patuloy lang sa pagkain si Grace hanggang may isang grupo ng kalalakihan ang maingay na pumasok sa restaurant. Umupo ang mga ito sa mesang nasa likuran ng dalaga at umorder din ng bulalo. Kapitan, hindi na ba mapipigilan ng reassignment mo? Mamimiss ka namin kapag umalis ka. Narinig niyang sabi ng isang lalaki mula sa grupo. Hindi ko pwedeng suwayin ang utos ng superior natin, Guzman. Pabor naman sa akin ng madestino sa probinsya para makapagpahinga rin ako sa ingay ng lungsod. Dadalawin ka na lang namin kapag off-duty kami. Bihira lang kasi tayong magkaroon ng pagkakataon tulad nito. Mabuti off-duty nating 4 at nagawa nating magsalo-salo bago umalis si Kapitan mamaya. No problem, you can visit me anytime you want. Patuloy sa pag-uusap ang mga lalaki sa likuran ni Grace habang siya'y ine-enjoy pa rin ang serving ng kanyang bulalo. Ilang saglit pa, may lalaking umupo sa bakanting upuan sa harapan niya. Miss, dito na ako uupo. Wala nang bakanting upuan eh. Ayos lang ba? Tanong nito sa kanya. Tumango lang si Grace at hinayaang umupo ang lalaki. Normal na yun sa ganoong kainan at hindi niya pag-aari ang mesa at upuan para ipagdamot. Welcome ang kahit sinong makiupo sa mesa niya basta hindi nito ay istorbohin ang pagkain niya. Anong pangalan mo, miss? Ang ganda mo naman. Di ka taga rito, no? Mukha ka kasing mayaman. Hindi pinansin ni Grace ang sinasabi ng lalaki. May sarili siyang mundo kasama ang bulalo niya. Miss, kinakausap kita. Bakit ang suplada mo? Nagtaas ng kilay si Grace at masungit na sinagot ang lalaki. Order your food and eat. Maybe it'll shut you up. Minumura mo ba ako, ha? Galit nitong tanong na halatang hindi naunawaan ng sinabi niya. Idiot. Yeah, just now. Tugon niya at literal na sinabihan ito ng bad word. Nagulat si Grace nang hablutin ng lalaki ang braso niya. Nabitiwan niya ang tasa ng bulalo kaya natapon yun. Sa inis niya, dinampot niya ang buto sa mesa at ibinato rito. Tinamaan ng lalaki sa pisngi kaya mas lalo itong nagalit. Sinusubukan mong pasensya ko Pinakawalan nito ang braso niya, saka umikot sa mesa para lumapit sa kanya. Mabilis naman siyang tumakbo palayo. Nakasalubong niya ang isang waiter na may dalang tray ng bulalo. Dinampot niya ang isang tasa, saka isinaboy sa lalaking humahabol sa kanya. Pero hindi ito ang tinamaan, kundi ang lalaking pumipigil dito para hindi makalapit sa kanya.
Oh reklamo ng lalaki. Nagmamadali nitong hinubad ng suot na puting t-shirt. Kitang-kita ni Grace ang namumula nitong balat sa malapad at matipunong likod dahil sa paso ng mainit na sabaw. Kapitan, ayos ka lang ba? Hold this man. Utos nito sa kasama. Nagulat si Grace nang bumaling ang lalaki sa kanya. Napagtanto niyang ito rin ang lalaking hinalikan niya dati para inisin si Kiana. Napaatras siya sa sama ng tingin nito, pero mas nakaramdam siya ng hiya nang maalala ang ginawa niya. Malawak naman ng Maynila, bakit nagkita na naman kami? Sana hindi niya ako maalala. Sabi niya sa isip. Umiwas siya ng tingin kay Kopi at dahan-dahang humakbang para umalis. Miss! Pasimpleng bumuntong hininga si Grace at taas noo siyang humarap dito. Nagpanggap siyang hindi ito naaalala. Bakit, mister? May kailangan ka ba? Nasaan ang bayad mo? Bayad? Saan? Gusto ba niyang halikan ko ulit siya? Tanong ni Grace sa isip. Nakagat niya ang ibabang labi habang nakatingin sa labi ni Kopi. Naalala niya kung gaano kalambot ang labi nito noong hinalikan niya. Kahit sandali lang yon, damang-dama niya ang init sa mga labi niya. Mahirap tanggihan ng isang tulad nito, lalo pat nakabalandra sa paningin niya ang abs nito. Gayunpaman, makakaya niyang pigilan ang sarili para hindi mapahiya ulit. No, I don't need to kiss you again. Pagtanggi niya rito. No one asked for your kiss, miss. I'm asking for payment for the soup you threw at me. Seryoso nitong sabi na parang napakalaki ng utang niya sa paraan ng pagkakasabi nito. Gustong tampalin ni Grace ang bibig niya. Sa kanya na rin nagmula ang nangyari sa una nilang pagkikita. Nawalan ng silbi ang pagpapanggap niya na hindi ito naaalala dahil sa sinabi niya. Sige, magbabayad ako. Pero huwag niyong papakawalan ng lalaking yan. Gusto niya akong saktan kanina. Ako nasaktan sa ginawa mo, miss. Binato mo ko ng buto. Buwelta naman ng lalaki ng bastos kanina. Hindi kita babatuhin kung hindi mo ako hinawakan. Kitang-kita nila ang ginawa mo. Ganti niyang sabi sabay irap dito. Bitiwan niyo nga ako. Bakit niyo ba ako hinahawakan ha? Angin ng lalaki sa mga humahawak dito. Boss, mga pulis kami. Sa presinto ko na lang magpaliwanag. Saad ng isang lalaki saka ito hinila palabas. Muling tumingin si Grace kay Kopi at sa nakabalandra nitong katawan. Ito pa lamang ang nakikita niyang pulis na may magandang pangangatawan. Dagdag apil pa ang pagkaseryoso nito at pagiging nonchalant. Pay it now, miss. Muli nitong sabi. Umirap si Grace saka nagbayad sa cashier. Pagkatapos, muli siyang tumingin sa lalaki. Nakapagbayad na ako. Masaya ka na? Napataas na lamang ang kilay ni Grace nang baliwalain siya ni Kopi bago lumabas ng restaurant. Inutusan na lang nito ang isa pang kasama na magbayad sa pagkaing hindi nagalaw ng mga ito. Mukhang nawalan na ito ng gana kumain. Suplado. Bulong niya at lumabas na rin. Sinundan ni Grace ang lalaki dahil iisa ang daan palabas kung saan nakatigil ang sasakyan niya. Pinagmamasdan niya ang likuran nito at binalot ng konsensya ang dibdib niya sa namumula nitong balat. If you want, I'll bring you to the hospital, mister. Tulad kanina, hindi na naman siya pinansin ni Kopi. Kinuha na lamang niya ang ointment sa kanyang bag na palagi niyang dala sa tuwing pumupunta sa lugar na to. Inilalagay niya yon sa mga kagat ng insekto na hindi niya namamalayang dumapo sa balat niya. Sandali lang, mister. Binilisan niya ang paglalakad para maabutan si Kopi. Hinawakan pa niya ito sa braso para lang tumigil. Tumingin sa kanya si Kopi pero tinaasan lang niya ng kilay sabay irap. Isang mannerism niya yon kapag naiilang siya sa taong tumititig sa kanya. O ito, ointment para mabawasan ang pamumula ng balat mo. Itinaas naman ni Kopi ang t-shirt. Naglagay siya ng ointment sa kamay sa kamarahang ipinahid sa likod ng lalaki. Ramdam na ramdam sa malambot niyang palad ang tigas ng mga kalamnan nito. Bawat haplos ay pumapasok sa isip niya kung anong klase ng ehersisyo ang ginagawa nito. Gusto man niyang tagalan ng paghaplos, hindi na niya ginawa. Mahahalata nitong nahuhulog siya sa charm nito, lalo pat nakatingin ito sa kanya. Kung wala kang damit, takpan mo na lang ang katawan mo gamit to. Ibinigay niya ang malong na baon niya. No need for that. I have an extra shirt in my car. Pagtanggi nito at baliwalang naglakad palayo sa kanya. Okay, at least hindi ako makakonsensya na may pasok ka sa likod dahil sa akin. Siguro naman ito na ang huling beses na magkukrus ang landas nating dalawa, handsome. Saad niya bago dumiretso sa kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi. Pagdating sa bahay, isang balita ang sumalubong kay Grace mula sa isa sa mga kasambahay nila. Ma'am Grace, tumawag po ang caretaker sa vacation house niyo sa Pagudpod. Pinapaabot po ni Lotlot ang balita tungkol kay Simon.
Anong nangyari kay Simon, Manang? Kinakabahan niyang tanong. Patay na raw po si Simon, ma'am. Nanghina ang mga tuhod ni Grace sa narinig na balita. Nag-uunahang lumabas ang mga luha niya at kailangan pa niyang bumuntong hininga ng paulit-ulit para makapagsalita. Ihanda mo mga gamit ko, Manang. Pupunta ako sa pagudpud ngayon din. Masusunod po, ma'am. Pagkaalis ng kasambahay, tinawagan naman ni Grace ang kanyang ama. Nagpaalam siya rito na uuwi muna sa probinsya para samahan sa huling hantungan si Simon. Pumayag naman ito at binigyan siya ng isang buwang bakasyon. Samantala, pagkabalik ni Kopi sa kanyang kondo, nadatnan niya si Kiana sa labas ng pintuan. May hawak itong paper bag at agad nang umiti nang makita siya. Kinuha naman niya ang cellphone at tinawagan ng kapatid nito na kapwa niya rin pulis. Rivo, your sister is here again. Call her and tell her to leave. Utos niya pagkasagot nito sa kabilang linya. Pagbigyan mo na ngayon si Kiana, Kopi. Magpapaalam lang yan dahil aalis ka na. Okay, then I'll make her leave. Pinatay ni Kopi ang tawag at binaliwala si Kiana. Tuloy-tuloy siya sa pagbubukas ng pinto ng kondo habang nasa gilid niya ito. Kopi, bumili ako ng skincare products para may magamit kapag punta mo sa probinsya. Proven and tested ko na to at maganda sa balat. Nagdala rin ako ng pagkain. Baka kasi hindi ka pa kumakain. Pwede natin tong pagsaluhan sa kondo mo. Live and take those with you. Pumasok si Kopi sa loob, pero hinarang ni Kiana ang kamay ng isasara niya ang pinto. Kopi, I love you. You know that. Please don't do this to me. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Then stop hurting yourself. Stop loving me. Inalis niya ang kamay ni Kiana saka isinara ang pinto. Naligo lang siya at nagbihis dahil ngayong araw siya aalis patungong probinsya. Ngunit nang muli siyang lumabas ng kondo, naroon pa rin si Kiana, nakaupo sa sahig at umiiyak. Bumuntong hininga na lamang si Kopi sa katigasan ng ulo ni Kiana. Kapatid na rin ito ang nagsabi ng pagiging spoiled brat ng babae at nasanay itong nakukuha palagi ang gusto. Ito ang dahilan kaya ayaw niya sa mga tulad nitong nagmula sa mayamang pamilya. Nagiging mapang-angkin at sarili lamang ang iniisip. Hindi nito iniisip kung may naaabala sa ginagawa nito. You can't use your tears against me, Kiana. Go back home. Malamig niyang sabi bago lampasan ng babae. You're heartless, Kopi. Binabaliwala mo lang ang pagmamahal ko sa'yo. Wala ka nang makikitang babae na matutumbasan ng pagmamahal ko. Nagpanggap na walang narinig si Kopi at tuloy-tuloy lamang sa paglalakad. Kung papansinin niya si Kiana, mas lalo lamang itong hindi titigil sa pangungulit sa kanya. Hiling niya'y magsawa na ito sa kasusunod sa kanya, pero duda siya kung susuko agad ito. Mas una pa siyang nagsasawa sa kakulitan nito, kaya tinanggap niya agad ang reassignment sa probinsya makalayo lang dito. Matatahimik na rin ako sa pangungulit niya. Bulong niya sa sarili. Halos 7 oras na sa biyahe si Kopi patungong Ilocos Norte nang bumuhos ang malakas na ulan. Masyadong delikado kung magpapatuloy siya sa pagmamaneho, kaya nag-stop over muna siya sa isang lodging house. Miss, 1 room please. Sabi niya sa babaeng receptionist. Ilang gabi po, sir? 1 gabi lang. Noted, sir. Kinuha nito ang personal information niya saka ibinigay ang susi ng magiging silid niya. Pinassist siya nito sa room attendant, pero paalis pa lamang siya nang pumasok ang pamilyang na babae at dumiretso sa receptionist. Hindi pa siya nito napapansin dahil may mga tinitingnan ng babae sa loob ng bag nito. Miss, 1 kwarto sa akin? Saad nito paglapit sa receptionist. Sorry ma'am, last room na po yung kinuha ni sir. Madami po kasing nag-check-in ngayon sa travelers dahil sa sama ng panahon. Nakaubusan na po kami ng available room. Tumingin kay Kopi ang babae. Sandaling kumunot ang noo nito at baliwalang umiwas ng tingin. Ganito rin ang ginawa nito noong una silang nakita sa kasal ng pamangkin niyang si Randall. Kaibigan ito ni Lyra at ipinakilala sila sa isa't isa. Pero wala pa yatang 3 segundo nang tumingin to sa kanya. Halata rin na hindi siya natatandaan ng babae dahil sa ginawa nitong paghalik sa kanya noong kaarawan ng daddy nito. Sige, paad na lang ang higaan sa room na kinuha niya. Magkasama naman kami, nauna lang siyang dumating dito. Saad nito sa babae. Tumingin ang receptionist kay Kopi. Nakangiti naman si Grace sa kanya na parang nakikiusap. Magkakilala po ba kayo, sir? Tanong ng receptionist. Yeah, she's Grace de los Santos. Namilog ang mga mata ni Grace sa gulat. Siguradong hindi nito inaasahan na alam niya ang pangalan nito. Wala siyang plano na isama ito sa silid na kinuha niya, pero kaibigan ito ng asawa ng pamangkin niya. Isa pa, delikado rin sa labas kung hahayaan niya ito roon. See?
Magkakilala talaga kami. Ito ang ID ko. Ibinigay ni Grace ang ID sa receptionist at nang makonfirm ang identity ng babae, hinayaan na itong sumama sa kanya. Tahimik silang sumunod sa room attendant at saka pa lamang ito nagsalita nang makapasok sila ng silid. Paano mo ka nakilala, mister? 2 beses pa lang tayo nagkikita at hindi naman ako nagpakilala sa'yo. Inistok mo ba ako pagkatapos kitang halikan? Dire-diretso nitong tanong. Pasimpleng napailing si Kopi. Anak mayaman si Grace at lumaking nasusunod lahat ng gusto. Noong una, spoiled brat din ang tingin niya rito. Pero nang makita niya itong masayang kumakain ng bulalo, nagbago ang tingin niya sa dalaga. Nakita na niya ito pagpasok pa lamang niya sa kainan, pero masyado itong abala sa pagkain para mapansin siya. Intimidating lang talaga ang itsura nito dahil sa pagiging suplada at natatakpan ng katayuan nito sa buhay ang kasimplehan. Kailangan itong makisabay sa mundong kinalakhan nito. No, you're not interesting enough for me to stalk. Tugon niya. Hindi niya rin kailangan i-stalk ang dalaga dahil kilala naman niya ito at hindi rin niya ugali ang mang-stalk. Maliban na lang kung kriminal ang sinusubaybayan niya. Aray ha, parang sinabi mo na rin hindi ako attractive. Gosh, wala kang tiis sa babae. Mas gusto mo ba ang katulad ni Kiana? Higit naman na mas maganda ako sa kanya, no? Sang-ayon naman si Kopi sa sinabi ni Grace. Maganda talaga ito at mas nakahihigit kay Kiana. Pero iba ang pamantayan niya sa salitang maganda. Hindi siya tumitingin sa itsura, kundi sa kabutihan ng puso na hindi pa niya nakikita alinman sa dalawa. We've met before at Randall and Lyra's wedding. Saad na lamang niya habang tinitingnan ng bawat sulok ng silid. Maliit lamang ang silid at medyo may kalumaan na. May single-sized bed sa loob at maaari pang maglagay ng karagdagang kutsyon sa sahig. Sa gilid ay may maliit na mesa, habang ang comfort room naman ay nasa bandang paanan ng kama. Iisa lamang ang bintana na natatakpan ng grills. Eksakto rin ang laki ng silid bilang tuluyan para magpalipas ng gabi matapos ang isang mahabang biyahe. Kaya pala pamilyar ka sa akin kasi nagkita na tayo noon, pero hindi kita natatandaan sa dami ng nakilala ko ng araw na yon. Ano ulit ang pangalan mo? Kopi Fardo. Bahagyang tumingin si Kopi kay Grace nang tumahimik to. Nakaupo ito sa gilid ng kama at napansin niyang nakatingala ito pataas sa kaliwa. Isang uri ng galaw na nagre-recall sa nakaraang alaala. Oh my God! Natatandaan na kita! Ikaw ang uncle ni Randall, di ba? Yung bunsong kapatid ng mommy niya at isang police captain? Kung hindi ako nagkakamali, halos magkaedad lang kayo ni Randall. You look more like brothers than uncle and nephew. Bulalas nito habang nakangiti. I'm a surprise baby, born just a few months after my sister's wedding, when everyone thought my mom was already done having kids. Wow, that means you're special. Inalis ni Kopi ang tingin kay Grace saka sumilip sa labas ng bintana. Malakas pa rin ang ulan at sa palagay niya ay hindi yun agad-agad titigil. May ilang oras pa siyang lalakbayin bago tuluyang makarating sa pupuntahan niya. What brings you to this place, Grace? Tanong niya para baguhin ang paksa. Narinig niya ang malalim nitong buntong hininga bago nagsalita. Pupunta ako sa burol ni Simon. Napakahirap tanggapin ang nangyari sa kanya. Siya ang naging sandalan ko noong mga panahong nag-iisa ako. Pero ngayon, wala na siya. Ano bang nangyari sa kanya? Hindi ko pa alam at ayoko nang alamin. Mas lalo lang akong masasaktan. Ramdam ni Kopi ang lungkot sa boses ni Grace, kaya hindi na siya nag-usisa pa tungkol sa tinutukoy nitong si Simon. Nabalot sila ng katahimikan hanggang dalhin ng room attendant ang karagdagang kutsyon, kumot at unan sa kanila. Inilatag ni Kopi ang kutsyon sa sahig saka humiga. Siya na ang nagboluntaryo sa kutsyon dahil isa naman siyang maginoo. Matagal nang nakahiga si Kopi pero hindi pa siya dalawin ng antok. Pagtingin niya sa kanyang relo, pasado 1:00 na ng madaling araw. Hindi siya sanay na may ilaw kapag natutulog, pero bukas ang ilaw sa silid nila. Gusto rin niyang hubarin ang kanyang puting polo at itim na pantalon, pero nirerespeto niya ang babaeng kasama niya. Umupo siya saka tumingin kay Grace. Payapa itong natutulog habang nakatagilid paharap sa kanya. Hindi niya namamalayan, nakatitig na pala siya sa dalaga. Maamo itong tingnan habang natutulog, taliwas sa malditan nitong ekspresyon kapag gising. Kapansin-pansin din ang mahaba at malantik nitong pilik mata na dumagdag sa apil ng dalaga. No doubt, she got everyone's attention at every gathering she attended. Sabi niya sa isip. Nagulat si Kopi nang biglang nagmulat ng mga mata si Grace. Tumaas agad ang isa nitong kilay nang mahuling nakatingin siya. Bakit ka nakatingin sa akin, Captain? Kung nagpaplano kang gumawa ng masama, wag mo nang ituloy.
Kahit babae ako, magagawa kong lumaban sa isang lalaking kagaya mo. Pahihirapan muna kita bago mo ako makuha. Ako sanito sa kanya. Ang lawak ng imahinasyon mo, Miss De Los Santos. Alagad ako ng batas at wala sa bokabularyo kong gumawa ng masama. Bakit nakatingin ka sa akin? Huling-huli kita, kaya huwag kang tatanggi. I can't sleep with the lights on. Can we turn it off? Naningkit ang mga mata ni Grace. Anong plano mong gawin kapag patay ang ilaw, ha? Nangihinala nitong tanong, saka niyakap ang nakabalot na kumot sa katawan nito. Ano pa bang gagawin ko bukod sa matulog? Iniisip mo bang may gagawin ako sa'yo? Wala ba? O sinasabi mo lang yan para mapanatag ako? Miss De Los Santos, if you can trust me, you can stay in your car. Besides, I'm not forcing you to stay here with me. You volunteered yourself. Ako dapat ang nag-iisip na may plano ka sa akin. Hindi porkit babae ka, ligtas na ako sa'yo. Wow, excuse me ha. Everyone knows you're handsome and hot, but I can resist your charm, Captain. Hindi kita type, no? Good to hear that. You're not really my type either. Tugon niya sabay tayo at pinatay ang ilaw. Huwag mo akong gagapangin. Lagot ka sa akin. Paalala pa nito sa kanya. Ako ang huwag mong gagapangin, Miss De Los Santos. Pulis ako at pwede kitang arestuhin agad. Sabi niya bago muling humiga. As if gagawin ko yan, hindi nga kita type. Pinili na lamang manahimik ni Kopi kaysa humaba pa ang diskusyon nilang dalawa. Hindi na rin niya narinig na magsalita si Grace at iniisip niyang nakatulog na ito. Maya-maya, nakaramdam na siya ng antok, pero muling nagising ang diwa niya nang magsalita si Grace. Kopi, don't touch me! Galit nitong sabi. Malayo siya kay Grace at hindi niya ito hinahawakan, kaya iniisip niyang baka nananaginip lamang to. Gosh, take your hands off my legs! You're imagining things again, Miss De Los Santos. Hindi kita hinahawakan. Sigurado ka ba? Bakit may gumagapang sa loob ng dress ko? Bumangon si Kopi at muling binuksan ng ilaw. Inalis naman ni Grace ang kumot saka tumayo sa kama. Pinagpag nito ang laylayan ng dress at lumabas ang isang daga mula roon. Madami na siyang naranasan na ganitong sitwasyon at yung ibang mga babae sinasadya pang yumakap sa kanya kapag nakakakita ng kahit anong uri ng insekto. Inaasahan niyang pareho rin ang gagawin ni Grace. Tatalon ito sa takot at hihingi ng tulong sa kanya. Pero wala sa inaasahan niya ang ginawa ng dalaga. Sa halip, hinabol nito ang daga at sa loob mismo ng silid nangyari ang live action ng Tom and Jerry. Napanganga na lamang si Kopi sa ginawa nito. Lumipad kung saan-saan ang mga kumot at unan. Binaligtad pa nito ang mga kutsyon at maging sa ilalim ng katre ay sumuot ito mahuli lamang ang daga. Nahuli rin kitang manyak ka, sabi nito habang hawak ang daga. Tumalikod si Kopi at hindi niya napigilan ang sariling tumawa sa nakakatawang tagpo ni Grace at ng daga. Tawang-tawa ka pa, Kopi. Ito ang dahilan kung bakit kita napagbintangan na hinihipuan ako. Dapat inaaresto mong manyakis na to kaysa tumatawa ka riyan. Sorry, I can't help it. You were just too cute while chasing the rat. Ano bang gagawin mo sa daga at pilit mong hinuli? Papakawalan ko sa labas. Istorbo sa pagtulog eh. Ang daming gagapangan sa hita ko pa talaga. Binuksan ni Grace ang pinto saka pinakawalan ng daga. Pagkatapos, pumasok naman ito sa banyo saka naghugas ng kamay at kinuha ang alcohol sa bag nito na nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa. Hindi ka natatakot sa daga? Curious niyang tanong sa dalaga habang nagbubuhos ito ng alcohol sa kamay. Natatakot ako nung una kasi may virus sila at nakakadiri. Pero nawala ang takot ko nang maging kaibigan ko si Lyra. Maraming daga sa bahay niya noon at palagi may dumadaan sa paa ko sa tuwing binibisita ko siya. Nang magtagal, nasanay na rin ako at hindi na natakot. I wasn't expecting you to do that. Bakit? Iniisip mo bang tatalon ako sa'yo at iiyak sa takot na parang mas malaki pa sa akin ng daga? No way! I can handle myself. Karamihan sa mga babae, ganoon ang reaksyon kapag nakakita ng daga. But of course, you're not one of those girls. You look like Tom chasing Jerry earlier. Tumitig si Grace sa kanya habang naniningkit ang mga mata. Wait, at your age, you're watching Tom and Jerry? I'm only 32, and it's not like I'm breaking the law by watching cartoon shows. Depensa niya bago sinimulang ayusin ang mga nagulong higaan. You're right. Ako nga 28 na pero minsan pinapanood ko pa rin si Dora. Nakakawala kasi ng stress kapag napapanood sila. Pakiramdam ko bumabalik ulit ako sa pagkabata. Bahagyang natawa si Kopi. May pagkakapareho pala sila ni Grace dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Hindi siya adik manood ng Tom and Jerry pero gusto niya ang karakter ni Jerry na pwedeng iugnay sa totoong buhay. Maliit ito kumpara kay Tom pero mabilis ito,
matalino, at palaging may plano bago kumilos. Sa buhay, kung walang magandang plano, maaaring hindi rin maganda ang magiging resulta. Let's go back to sleep. Sabi niya pagkatapos ding ayusin ang higaan ng dalaga. Thank you for fixing my bed, Kopi. Sorry din dahil nasabuyan kita ng sabaw ng bulalo. Ang lapad kasi ng likod mo at hinarangan mo pa yung lalaki. Ikaw tuloy ang tinamaan. Humihingi ka ng sorry pero sinisisi mo pa ako. I'm just trying to protect you from him. Oh, really? Thank you, handsome protector. Okay, sige. Bumalik ka na sa higaan. Papatayin ko na ang ilaw. Wala na sigurong daga na manggagapang sa'yo ngayon. Hindi na talaga yun babalik. Magsusumbong na kasi yun sa mga kasama niya na magpapasok dito. Mapapagod sila sa akin kasi hindi ko sila titigilang habulin. Kumpiyansang tugon ni Grace bago humiga. Walang reaksyon si Kopi sa sinabi ni Grace bago niya patayin ang ilaw. Nang kumalat ang dilim sa silid, saka siyang umiti. Maarte ito magsalita pero hindi niya nararamdaman na nilalandi siya nito. Marahil yun talaga ang normal nitong tono. Pero may nakakatawa rin itong ugali. Hindi niya inaasahan na ang mayamang tulad nito ay walang kaarte-arting maghahabol ng daga. Kung may pagkakataon, gusto pa niya itong makilala pa dahil naging interesado na rin siya sa dalaga. Kinaumagahan na unang nagising si Kopi. Sumilip siya sa bintana para tingnan ng panahon. Makulimlim pa rin. Pero humupa na ang malakas na ulan. Pwede na niyang ipagpatuloy ang biyahe patungo sa pupuntahan niya. She's still asleep. Bulong niya nang mapatingin kay Grace. Masaya siyang makilala ang ibang side ng dalaga bukod sa pagiging anak mayaman nito. Alam niya ring hindi na sila muling magkikita. Mananatili na siya sa probinsya at nasa syudad naman ang buhay nito. In just a short period of time, I've had the chance to get to know you. Take care, Grace. Inayos niya ang kumot nito bago lumabas ng silid. Hindi na niya hinintay na magising ang dalaga dahil kailangan niyang mag-report ngayong umaga sa opisina. Nagbilin na lang siya sa receptionist na sabihin dito ang pag-alis niya. Makalipas ang 4 na oras pang biyahe, nakarating si Kopi sa Windward Bay Police Station, isang presintong malapit sa baybayin at mga beach ng Pagudpod. Pagkatapos mag-report, dumiretso na siya sa vacation house na binili ng mommy ni Randall para sa kanya. Nasa gilid ng bangin ng bahay, kaya tanaw na tanaw niya ang mga beach. Maaliwalas ang paligid at may isang kapitbahay lang siya ilang metro ang layo sa bahay niya. Ang sabi ng ate Arina niya, iisang may-ari ng 2 bahay pero ibinenta ang isa dahil walang nakatira. It's too big for one person. Saad niya habang ninilibot ang bahay. Nang makitang maayos naman ang paligid, inayos na niya ang mga dalang gamit sa aparador, saka lumabas ulit para maging pamilyar sa lugar. Hindi na niya kailangan bumili ng mga kailangan sa bahay dahil kumpleto na yun sa appliances, pagkain at personal niyang gamit. Marahil may inutusan ng kapatid niya para bumili ng mga yun. Boss, ikaw ba ang bagong lipat sa bahay na yan? Tumingin si Kopi sa nagsalita. Nakita niya ang hubad-barong lalaki na may tangay na sigarilyo at may hawak na palakol. Sinisibak nito ang putol-putol na kahoy malapit sa kabilang bahay. Yeah. Tipid niyang sagot. Anong pangalan mo? Kopi. Ako naman si Gadong. Inom tayo mamaya bilang pa-welcome namin sa'yo. Alright. Sang-ayon na lamang niya saka nagpaalam sa lalaki. Ginugol ni Kopi ang buong araw sa paglilibot. Bumalik lamang siya sa bahay nang sumapit ang hapon. Natanaw siya ni Gadong at pinaalala nito ang paanyayang inuman na hindi niya tinanggihan. Mas mabuti na rin yun para makilala niya ang kanyang kapitbahay. Bandang 6:00, nakaharap na si Kopi sa inuman kasama si Gadong at 4 pa nitong barkada. Paikot silang nakaupo sa bagong gawa na upuan at mesang yari sa kahoy sa harapan ng bahay ng mga ito. Kahit hindi sanay sa iniinom na gin bilog, pinilit pa rin niyang uminom bilang pakikisama. Gadong, ang ganda ng pagkakagawa mo rito sa upuan at mesa. Bagay na bagay sa inuman natin. Saad ni Landoy. Siyempre, sayang naman yung punong mangga kung hindi mapapakinabangan. Kalat lang sa bakuran ng mga dahon na yun, kaya pinutol ko na. Napagalitan pa nga ako nung nagtanim pero wala siyang laban sa akin. Tumahimik na siya nang masampal ko. Ako ang boss dito Yan ang gusto namin sa'yo, Gadong Hindi ka natatakot sa amo ng nanay mo. Tumawa si Gadong saka bumaling sa kanya. Narinig mo yan, Kopi. Ako ang boss dito. At maganda ang desisyon mong sumama sa amin. Poprotektahan ka namin kapag may umaway sa'yo rito. Sabihin mo lang sa akin, re-resback agad kami. Maangas nitong sabi sa kanya. Sa pananalita pa lang, mukhang mataas na ang tingin nito sa sarili. Salamat pero hindi naman ako nakikipag-away.
Kahit hindi ka nakikipag-away, mapapaaway ka pa rin kapag nilapitan ka ng away. Maganda tong lugar namin pero may mga loko rin dito. Lalo na't baguhan ka pa lang. Baka makursunadahan ka. Alright, thank you. Sangayon na lamang niya kahit hindi naman niya kailangan ng tulong na sinasabi nito. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Tinapik ni Gadong ang balikat niya, pero napansin niyang pinunas nito ang maduming kamay sa damit niya. Ngumisi pa ito nang tingnan niya, saka nakipag-appear sa mga kasama. Umayos ng upo si Kopi, hindi niya gustong ginawa ni Gadong. Maayos siyang nakikisama pero binabasto siya nito. Kabastusan ng ginawa mo, Gadong. Seryoso niyang sabi pero maangas pa rin ngumisi ang lalaki. Tumayo ito tahawakan ng kwelyo ng damit niya. Pero nabaling ang tingin nito sa malakas na sigaw ng babae mula sa loob ng bahay. Gadong! Punyeta, walang kadala-dala ang babaeng to. Naglakad patungo sa bahay si Gadong. Bago pa nito mabuksan ang pintuan, bumukas na yun. Unang nakita ni Kopi ang umaandar na mini chainsaw bago niya nakita kung sino ang may hawak niyon. Grace? Gulat niyang sabi. Winasiwas ni Grace ang chainsaw kay Gadong na pilit umiiwas sa talim niyon. Mararanasan mo rin ang ginawa mo kay Simon. Hayop ka. Walang ginagawa sa iyo ang puno pero pinutol mo. Hindi mo alam kung gaano siya kahalaga sa akin. Wala kang alam sa nararamdaman ko sa pagpatay mo kay Simon. Umiiyak nitong sabi. Sandaling natigilan si Kopi nang mapagnantong punong kahoy ang Simon na tinutukoy ni Grace. Pero kaagad siyang bumalik sa wisyo nang magawang agawin ni Gadong ang chainsaw sa dalaga. Baliw ka talagang babae ka. Galit nitong sabi. Bago pa nito masaktan si Grace, nakalapit na siya. Mabilis niyang inagaw ang chainsaw kay Gadong bago yun pinatay at inihagi sa malayo. Hinarang niya ang sarili sa dalaga para takpan ito sa lalaki, pero porsigido itong saktan si Grace. Hindi ka pa nadala sa sampal ko Gusto mo yatang dagdagan ko pa ang sakit sa katawan mong babae ka. Sumunyap si Kopi kay Grace na masamang nakatingin kay Gadong. Duda siyang nakilala siya ng dalaga dahil puno ng luha ang mga mata nito. Nagtagis ang bagang niya nang makitang namumula ang isang pisngi nito. Tila may sariling isip ang kanyang katawan at kumilos na lang bigla. Sinalubong niya ang papalapit na si Gadong at malakas itong sinuntok sa muka. Isang bigwas lamang niya, bumulagta na agad ito sa lupa. Alam mo bang ginagawa mo Kinakalaban mo ang boss sa lugar na to. Galit nitong sabi. Kinuha ni Kopi ang pitaka at pinakita ang kanyang tsapa. Pulis to, wala akong pakialam kung pulis ka. Galit nitong putol sa sasabihin niya. Tumayo ito at muling susugod sa kanya. Pero pinigilan ito ng isang matandang babae. Tama na, Gadong. Wala ka namang gagawin kundi mong gulo. Umuwi ka lang dito para bigyan ako ng sakit ng ulo. Ang mabuti pa'y umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito. Galit nitong sabi. Itinulak ni Gadong ang matanda pero naalalayan ito ni Kopi bago pa matumba sa lupa. Sige, aalis ako. Pero tatandaan ko ang pagmumukha ninyo. Babalikan ko kayo. Dumura pa ito sa lupa bago niyayang umalis ang mga kabarkada nito. Ma'am Grace, ayos ka lang ba? Pasensya na po talaga at hindi ko napigilan si Gadong na putulin si Simon. Paumanhin ito sa dalaga. Lumingon si Kopi kay Grace na palapit sa mesa at upuan. Inalis nito ang nakalagay sa ibabaw niyon saka sumubsob doon at umiyak. Naaawa si Kopi sa kalagayan ni Grace ngayon. Nakikita niyang mahalaga rito ang punong pinutol ni Gadong. Kakaiba man ang pinagluluksa nito pero hindi niya ito hinuhusgahan. Maaaring may sentimental value ang punong yon kaya ito labis na umiiyak ngayon. Kasalanan ko ito. Akala ko nagbago na si Gadong pagkatapos niyang makulong. Hindi pa pala. Kung hindi ko sana siya hinayaang tumira dito, baka buhay pa rin ang pinakamamahal na puno ni Ma'am Grace. Sabi ng matanda kay Kopi. Kung hindi niyo pumamasamain, Manang, bakit labis ang pagpapahalaga ni Grace sa punong mangga? Alaala yun ng mami niya, iho. Lumaki kasi siyang hiwalay ang mga magulang. Narito siya kasama ang mami niya habang nasa Maynila ang daddy niya. Noong magkasakit si Ma'am Elisa, nagtanim sila ng puno ni Ma'am Grace. Magkasama nilang inalagaan ng puno hanggang tuluyang pumanaw si Ma'am Elisa. Sa punong yun naglalabas ng sama ng loob si Ma'am Grace kapag nag-iisa siya. Sobra-sobra talaga ang pagmamahal niya sa punong yun. At gusto pa niyang ipalipat sa Maynila nang kunin siya ng daddy niya noong pumasok siya ng college. Hindi lang pumayag si Sir Ronnie dahil baka mamatay ang puno kung aalisin pa sa lupa. Kwento ng matanda. Ngayon nauunawaan na ni Kopi ang sitwasyon ni Grace. Hindi lang tao o pet ang pwedeng mahalin. Pwede rin ang isang puno tulad ng pagmamahal ng dalaga sa punong mangga.
Malaki ang sentimental value ng puno rito at labis itong naapektuhan ng putulin yon. Kung may maitutulong po ako, Manang, sabihin niyo lang. Ako po yung nakatira sa kabilang bahay. Salamat, iho. Ako nang bahala kay Ma'am Grace. Hayaan muna nating ilabas niya ang sakit sa kanyang dibdib. Bueno, ano palang relasyon niyo ni Ma'am? Kaibigan niya po ako. Totoo ba yan? May phobia sa pakikipagkaibigan si Ma'am Grace pero masaya ako na may kaibigan na siya ngayon. Hindi na nag-usisa pa si Kopi tungkol sa phobia ni Grace. Tiningnan na lamang niya ang dalaga habang patuloy ito sa pag-iyak. May nag-uudyok sa kanya na samahan ito, pero hindi niya alam kung paano siya makakatulong dito. Paalis na po ako. Paalam niya sa matanda. Bumalik si Kopi sa bahay niya, pero hindi siya mapakali nang nasa loob na siya. Hindi siya mabilis maapektuhan sa mga babaeng umiiyak, pero iba ang nararamdaman niya sa iyak ni Grace. Shit, why am I affected by her cries? Sumilip siya sa bintana at natanaw na naroon pa rin si Grace. Mag-isa na lamang ito sa harapan ng bahay at nakasubsob pa rin sa mesa. Gabi na pero hindi pa rin ito umaalis doon. Kahit walang alam kung paano pagaanin ang loob nito, nagdesisyon pa rin siyang lapitan ang dalaga. Tahimik lang siyang umupo sa tabi nito habang hawak ang dark bomber jacket. Mommy, I'm sorry. Hindi ko naprotektahan si Simon. Dinig niyang sabi ni Grace habang humihikbi. Maingat na idinantay ni Kopi ang kanyang kamay sa balikat ni Grace. Marahan niyang tinapik-tapik ito para kahit papaano ay maramdaman ng dalaga na may kasama ito. Manang Lotlot, I'm fine here. Pumasok ka na sa loob. Malamig dito at baka magkasakit ka. Magkakasakit ka rin kung mananatili ka rito sa labas. Tugon niya saka isinuot dito ang hawak niyang jacket. Tumunghay si Grace at pinahid ang bakas ng luha sa pisngi bago tumingin sa kanya. Namamagana ang mga mata nito sa sobrang pag-iyak at hindi niya inaasahan ang naramdaman niya. Parang may kumudlit na patalim sa kanyang puso sa nasasaktang ekspresyon ng dalaga. Naikuyom ni Kopi ang dalawang palad at madiin na pinaglapat ang mga ngipin. Alagad siya ng batas pero mali ang naiisip niyang bugbugin si Gadong dahil sa epekto ng ginawa nito kay Grace. Kopi, anong ginagawa mo rito? Gulat nitong tanong pero lamang pa rin ang lungkot sa boses nito. Bumuntong hininga si Kopi at inalis ang tingin kay Grace. Bahagya pa siyang lumapit dito saka tinapik ang sarili niyang balikat. Mas komportableng sumundan sa akin kaysa sumabsub sa mesa. Libre kang umiyak dito kung gusto mo. Seryoso niyang sabi. Marahang inihilig ni Grace ang ulo sa balikat niya. Magkatabi silang nakaupo pero sa magkabilang direksyon sila nakaharap. Salamat, Kopi. Hindi ko alam kung kanino ako magsasabi ng nararamdaman ko ngayon. Ayoko ma-stress si Lira kapag tumawag ako sa kanya. Hindi ko rin makausap ng maayos si Daddy dahil abala siya sa trabaho. Wala naman akong ibang kaibigan bukod kay Lira. Yung itinuring ko kasing kaibigan ng college, ginamit lang ako. Akala ko totoong kaibigan ang turing niya sa akin. Siya ang itinuring kong kakampi simula nang mawala si Mommy. Sa kanya ko sinasabi lahat ng problema ko. Yun pala, palihim nila akong pinagtatawanan ng mga kaibigan niya. Niisip nilang nababaliw na ako para pahalagahan ko ng sobrang isang punong mangga. Normal na puno lang to sa paningin ng mga tao, pero tinuturing ko kasi itong pamilya. Maswerte sila dahil kumpleto ang kanilang pamilya. May mga kapatid sila at mga kaibigan. Ako wala. Mag-isa lang ako at kinakaya ang lahat sa sarili ko. Salaysay nito sa pagitan ng paghikbi. Bumibigat ang pakiramdam ni Kopi sa tuwing humihikbi si Grace. Kagabi lang, napatawa siya nito. Pero ngayon, ibang emosyon naman ang pinaparamdam nito sa kanya. If you need someone to talk to, just knock on your neighbor's door. I'm right there, except when I'm on duty. Mommy ni Randall ang bumili ng bahay na yan. Akala ko magiging bahay bakasyonan yan ni Nalira, pero hindi ko alam na ikaw pala ang titira. Actually, bahay ko yan at bahay naman to ni Mommy. Gusto ko noon kapag nag-asawa ako, malapit pa rin kay Mommy ang bahay ko. Pero simula nang pumanaw siya, mas pinili kong tumira sa bahay niya. That house is pretty good. Papuri niya sa dating bahay ni Grace. Thank you. I was the one who requested that it be designed like that. You've got good taste, Grace. Salamat. Medyo gumaan na ang boses ni Grace ngayon. Kailangan lang talaga nito ng taong handang makinig dito. Nang masabi nito ang dinadamdam sa kanya, mukhang naging maayos na ang pakiramdam nito. Masyadong malamig dito sa labas. Mas mabuti pa siguro kung pumasok ka na sa loob. Baka magkasakit ka pa. Mahinahon niyang sabi rito. Pwede bang manatili pa tayo dito kahit 10 minutes pa? Sige.
Mabilis niyang sagot sa hiling nito. Muling nanaig ang katahimikan sa kanilang dalawa. Hindi kumikibo si Kopi at hinayaan lamang na nakasandal si Grace sa balikat niya. Kopi? Maya-maya'y tawag nito sa pangalan niya. Yes? Anong relasyon niyo ni Kiana? Wala kaming relasyon. Bakit? Si Kiana yung kaibigan na tinutukoy ko sa'yo. Kapag nagkikita kaming dalawa, parang automatic na nagbabanggaan kami. Ang hirap iwasan na huwag makipag-away sa kanya. Nakakapikon kasi ang babaeng yun. Hindi ako tinitigilan. Hindi ko naman maiwasan kasi pareho lang kami ng mundong ginagalawan. Kung gusto mong umiwas sa kanya, bakit hindi ka nalang manirahan dito? It's a 12 to 14-hour drive from Manila to here. Hindi naman siguro siya pupunta rito para lang awayin ka. I'll think about it. Thanks for your suggestion. No problem. Hindi lang 10 minuto silang nanatili sa labas. Umabot sila ng halos 2 oras na nag-uusap doon. Dinalhan pa sila ng tsaa ni Manang Lotlot para lamang hindi sila masyadong lamigin. Marami silang napag-usapan ni Grace. Nalaman niya kung paano nito naging kaibigan si Lyra at ang pagkabaliw nito kay Randall noon. Naibahagi din niya kung bakit pagiging pulis ang pinili niyang trabaho kahit nasa linya ng pagnenegosyo ang pamilya niya. Mas gusto lang talaga niyang magserbisyo sa bayan kaysa magpalakad ng negosyo. Plano rin ni Grace na ilibing sa bakuran ang mga pira-pirasong bahagi ni Simon kaysa makitang isa na itong furniture. Inaantok na ako, Kopi. Papasok na ako sa loob. Sige, babalik na rin ako sa bahay ko. Inalalayan niyang tumayo si Grace at hinatid pa niya ito hanggang sa pintuan ng bahay nito. Salamat sa jacket mo. Hinubad nito ang jacket niya bago ibinalik sa kanya. Walang anuman. Aalis na ako. Paalam niya rin sa dalaga pagkatanggap sa jacket. Kopi, tawag nito kaya muli siyang napalingon. Good night. Bahagyang umiti si Kopi. Good night, Grace. Simula ng gabing yon, naging mas magaan ang samahan ni na Kopi at Grace. Tuwing umaga, nagpapalitan sila ng good morning sa isa't isa habang siya'y papasok sa trabaho at ito naman ay nasa garden. Tuwing hapon, pumupunta siya sa bahay ni Grace para sabay silang maghapunan. Minsan naman ay dinadalhan siya nito ng pagkain sa opisina tuwing tanghali. Pero lahat ng bagay may hangganan. Dahil ngayong araw, natapos na ang 1 buwan nitong bakasyon sa Pagudpud at babalik na ito sa Maynila. Hintayin mo na ako mamaya para may hatid kita sa Maynila. Pigil ni Kopi sa dalaga nang aalis na ito kinaumagahan. Wag na, kaya ko namang magmaneho eh. Isa pa masyado kang mapapagod. May trabaho ka pa bukas. Bitiw na, Kopi, aalis na ako. Bumuntong hininga si Kopi sa kabinitiwan ng kamay ni Grace. Hindi pa man ito umaalis, binabalot na siya ng lungkot. Nasanay siyang araw-araw itong kasama simula nang mag-isa siyang namuhay sa probinsya. Alam niyang maninibago siya kapag wala ito sa tabi. Kailan ka babalik? Ngumiti si Grace pero halatang nanunukso ang mga tingin nito. Mamimiss mo ba ako, Kapitan? Yeah, maninibago ako kasi wala ka sa kabilang bahay. Manood ka na lang ng Tom and Jerry para malibang ka. Grace, I'm serious. I'm really going to miss you. Seryoso niyang sabi para ipakita sa dalaga na hindi siya nagbibiro. Nawala ang ngiti ni Grace pero nagulat siya nang bigla itong yumakap sa kanya. Sa ginawa nito, mas lalo lang siyang nalulungkot sa pag-alis nito. I never thought we would be this close, Kopi. Hindi kita masyadong napansin nung kasal ni Lyra at Randall. Ginamit din kita para inisin si Kiana ng birthday ni Daddy. Nabuhusan pa kita ng sabaw ng bulalo sa restaurant. Nagkasama tayo sa iisang room at akala ko hanggang doon na lang ang pagkukrus ng landas nating dalawa. Hindi ko naisip na magiging magkapit-bahay pala tayo rito. At ngayon, mamimiss na natin ang isa't isa kapag nagkalayo tayo. I've been in this situation before, so I know what I'm feeling right now. I think it's love, but it's too early to feel this way. Niyakap ng mahigpit ni Kopi si Grace. Hinalikan pa niya ito sa tuktok ng ulo at parang ayaw na niyang pakawalan ng dalaga. There's no right time to fall in love, Grace. Honestly, you're not really my type before. Ang tingin ko sa'yo nung una ay spoiled brat, na parang lahat ng gusto ay nasusunod kahit may masasaktan at maaapakang tao. Pero nang makita kitang kumakain ng bulalo, nagbago ang tingin ko sa'yo. Hindi mo alintana kahit pawisan ka na at maingay ang paligid mo. Doon ko naisip na may simpleng puso ka rin pala sa likod ng karangyaan ng buhay mo. Hanggang mas makilala pa kita ng mabuti sa lugar na to. Kahit ako, hindi ko rin inaasahan na mahuhulog sa'yo. Like you said, I also know what I'm feeling right now. I think it's really love, and I'm happy about it despite the short time we've been together.
Marahan itong dumistansya saka tumingin sa kanya na hilam ng luha ang mga mata. Nasabi ko lang yun dahil hindi ko alam na pareho pala tayo ng nararamdaman, Kopi. Natatakot kasi akong sumagal ulit sa pag-ibig. Lalo pat nabigo ako nung una at sa pamangkin mo pa. Iniisip ko baka mayari ulit ang nangyari sa akin noon na baka tanggihan mo rin ang pagmamahal ko at magkukulong na naman ako sa kwarto. Or worst, baka ibang gawin ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang panibagong kabiguan. Marahang hinaplos ni Kopi ang pisngi ni Grace. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa dalaga hanggang maglapat ang mga labi nila. Marahan niya itong hinalikan para mapawi ang pangamba sa isip at puso nito. Wala kang haharapin na kabiguan, Grace, dahil hindi ko hahayaan yun. Malambing niyang sabi ng bahagyang naglayo ang mga labi nila. Ngayong aalis ka na, gusto ko pa rin makasigurado na hindi ka mapupunta sa iba. It may sound possessive, but I want you for myself, Grace. I brought something yesterday, and I want to give it to you if you answer my question. Anong tanong yun? Hinabad ni Kopi ang suot na kwintas at pinaghiwalay ang infinity pendant para maging dalawang kwintas yun. Isinuot niya ang isa habang ipinakita naman ang isa kay Grace. Will you be my girlfriend? Tumulo ang luha ni Grace. Marahan naman niyang tinuyo ng hindalaki ang pisngi nito habang hinihintay ang sagot ng dalaga. Yes, of course. Nakahinga ng maluwag si Kopi. Nawala ang pangamba niya kanina na baka tanggihan siya ni Grace. Pero ngayon, masaya niyang isinuot sa dalaga ang kwintas na may pangalan nilang dalawa. Mapapanatag na siya kahit magkalayo sila dahil alam niyang sa kanya pa rin uuwi ang dalaga. Take care, baby. Call me when you get there. Paalala niya rito. Yeah, thank you, babe. Sumakay si Grace ng sasakyan at nahihirapan pa rin siyang pakawalan ng kamay nito. Labagman sa loob niya, kailangan niya itong bitiwan dahil nasa syudad ang buhay nito. 2 buwan ang mabilis na lumipas. Nakontento sina Kopi at Grace sa long-distance relationship. Hindi pa bumabalik ng probinsya ang dalaga dahil kailangan nitong maayos muna ang itatayong mall sa probinsya. Plano na rin itong manatili roon at naghihintay lamang si Kopi sa pagbabalik nito. Isang hapon, kauuwi lamang ni Kopi galing sa trabaho nang makita niya ang 2 sasakyan na nakatigil sa harapan ng bahay niya. Nasurpresa siya nang makita ang kanyang mga kaibigan na nasa veranda. Yo, Captain! Sigaw agad ni Guzman pagkababa niya ng sasakyan. Nakipag-fist bump siya sa mga kaibigan at inanyayahan agad pumasok ang mga ito sa loob. Captain, mamaya na tayo pumasok. May sorpresa pa kami sa'yo. Pigil ni Diaz sa kanya. Kasama namin ang girlfriend mo. Excited ding anunsyo ni Perez saka nito binuksan ang isang sasakyan. Hindi napigilan ni Kopi ang mapangiti dahil naisip pa siyang sorpresahin ni Grace. Wala rin siyang ideya na sinabi nito sa kanyang mga kaibigan ng kanilang relasyon. Hindi naman niya intensyong itago yun, pero hindi pa lang sila nagkakaroon ng pagkakataon. Ngunit ang excited niyang ngiti sa labi ay kaagad naglaho nang lumabas si Kiana sa sasakyan. Surprise! Sigaw ng mga kaibigan niya. Kumunot ang kanya noo at tinignan isa-isa ang mga to. Who said she's my girlfriend? Seryoso niyang tanong. Si Kiana ang nagsabi sa amin, Kapitan. Malihim ka rin pala, kaya naisipan namin sorpresahin ka. Sagot ni Guzman. And you actually believed her? Naguguluhan ng mga kaibigan niya nang tumingin kay Kiana. Lumapit naman ang babae at mangyayakapin siya, pero umiwas siya. Kopi, I missed you. Bakit ka ba umiiwas sa akin? Ginawa ko ng lahat para malaman kung nasaan ka at makapunta rito. Pero ganito pa matatanggap ko? Hindi mo man lang ba naisip ang pagod ko sa biyahe? It's your fault anyway. Baliwala niyang sabi sa pagdadrama ng babae. Teka, nalilito ako. Hindi talaga kayo magkasintahan? Nagsinungaling ka sa amin, Kiana? Naguguluhang tanong ni Perez. I need to do that. Hindi niyo naman ako isasama rito kung hindi ko sinabi yon. Tinamaan ng magaling. Nabadtrip pa natin si Kapitan. Totoong uminit ang ulo ni Kopi pagkakita kay Kiana. Pero nang matanaw niya ang humintong sasakyan sa kabilang bahay, biglang umaliwalas ang mukha niya. Parang nawala lahat ng pagod niya nang makitang bumaba si Grace. She's the real one, my girlfriend. Sabi niya saka tumakbo para salubungin ang dalaga. Samantala, kalalabas pa lamang ng sasakyan ni Grace nang makitang nakaabang na agad si Kopi. Sinalubong siya nito ng yakap at halik sa labi. I missed you, baby. Hindi naman halata na excited kang makita ako, no? Namiss mo ba ako, babe? Lambing ni Grace. Yeah, sobra. Hindi ko alam na uuwi ka ngayon. It's a surprise.
Natapos na kasi ang pagpaplano sa itatayong mall dito sa probinsya at dito na ako mananatili. Yes! We're finally together again. Natawa na lang si Grace nang hawakan ni Kopi ang magkabila niyang pisngi at pinaliguan ng halik ang mukha niya. Kopi, tigilan mo nga yan. Ano ba? Tumatawa niyang sabi at kahit umiwas ay hindi niya magawa dahil nakakulong ang kanyang mukha sa mga palad nito. Namiss niya rin ang nobyo pero mukhang mas namiss siya nito. Grace de los Santos? Nawala ang ngiti ni Grace nang marinig ang boses ng babae. Tumigil naman sa ginagawa si Kopi saka umalakbay sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Kiana? Inis niyang tanong nang makita ito. What's the meaning of this, Grace? Kailan pa kayo naging magkasintahan ni Kopi, ha? Umirap si Grace bago niya binalingan si Kopi. Bakit narito yan, babe? Sumama siya sa mga kaibigan ko papunta rito. Sinabi niya sa mga kasamahan ko na siya raw ang girlfriend ko, kaya narito rin siya. What? Sinabi niya yun? Hindi makapaniwala si Grace na muling tumingin kay Kiana. Ganyan ka na ba kadesperada, Kiana? Boyfriend na may boyfriend inaangkin mo? Hindi ka ba makahanap ng ibang lalaki, ha? Ang dami-dami sa paligid pero si Kopi ang ginugulo mo. Wala akong pakialam sa ibang lalaki. Si Kopi lang ang mahal ko. Kailan pa kayo naging magkasintahan, ha? Ano ba pakialam mo? Ako ang mahal niya at nagmamahalan kaming dalawa. So stop chasing my boyfriend because I don't share what's mine. Ngumisi lang si Kiana at mukhang wala talaga itong plano tumigil. Okay, sige. Magkasintahan kayong dalawa. Pero hindi kayo matatahimik hanggat narito ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kayo naghihiwalay. Tumakbo si Kiana papasok ng bahay ni Grace. Minsan na itong nakapunta roon noong magkaibigan pa sila, kaya kabisado nito ang pasikot-sikot sa loob. Nababaliw na talaga siya. Hindi makapaniwala niyang sabi. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ipapakuha ko na lang sa mga kaibigan ko mamaya. Pero ngayon, ipapakilala muna kita sa kanila. Inalalayan siya ni Kopi palapit sa mga kaibigan nito at isa-isang pinakilala sa kanya. Magiliw naman niyang binati ang mga ito at pinaalalang huwag kakalimutang bitbitin pa uwi si Kiana. Nagtawanan lamang ang mga ito at nangako naman sa kanya. Matapos ang maikling pakikipag-usap sa mga ito, nagpaalam na rin siya. Hindi na siya nagpahatid kay Kopi dahil kaya naman niyang harapin si Kiana. Pinaasikaso na lamang niya rito ang mga bisita nito. Ma'am Grace, pumasok sa silid mo si Miss Kiana. Sumbong agad ni Manang Lotlot pagpasok niya sa bahay. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid pero nainis siya. Nakalak kasi yun. Manang, kunin mo ang master key. Utos niya sa matanda at sumunod agad ito. Ilang sandali pa'y bumalik si Manang Lotlot dala ang susi. Binuksan niya agad ang pinto at sumabog ang inis niya sa ginawa ni Kiana. Nakakalat sa sahig ang mga damit niya at suot pa nito ang paborito niyang bestida. Hindi na siya nakapagtimpi at mabilis nilapitan ng babae. Ang kapal talaga ng mukha mo, Kiana. Halika dito at ipapakita ko sa iyo kung anong hinahanap mo. Hinablot niya ang buhok ni Kiana saka kinaladkad palabas ng silid niya. Ouch! Let me go, Grace! Sinubukan itong lumaban pero sunod-sunod niya itong sinampal habang hindi binibitiwan ng buhok nito. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon para makaganti man lang. Inilabas na niya lahat ng galit sa babae dahil sa mga ginawa nito noon sa kanya. Itinuring kitang kaibigan noon, Kiana. Akala ko kakampi kita, pero plastic ka pala at inggitera. Tapos ngayon tahimik na ang buhay ko at relasyon, plano mo pang guluhin? Wala ka na ba talagang maisip gawin kundi maggulo sa buhay ko, ha? Bitiwan mo ako, Grace. Itinulak siya ni Kiana, kaya nabitiwan niya ang buhok nito. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa'yo, ha, Grace? Palagi na lang akong kinukumpara ng mga magulang ko sa'yo. Bawat kilos ko, sinasabi nilang magaling ka at dapat kong tularan, na para bang wala akong sariling kakayahan. Kahit anong gawin ko, palaging ikaw ang nakikita nila. Palagi na lang akong anino mo. Hindi tayo magkadugo pero parang ikaw pa yung anak ng mga magulang ko kaysa sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit na araw-araw akong pinapaalalahanan na hindi sapat ang mga ginagawa ko para maabot ang mga narating mo. Kaya huwag kang magtaka kung bakit galit ako sa'yo. Hindi kita kinamumuhian dahil masama ka. Kinamumuhian kita dahil nasa iyo ang lahat ng bagay na kailanman hindi ko makukuha. Spoiled brat ako sa tingin ng marami at nakukuha lahat ng gusto. Pero hindi ko makuha ang approval ng sarili kong mga magulang. Akala mo ikaw lang ang malungkot ang buhay? Ako rin, Grace. Mas malungkot pa ako kaysa sa inaakala mo. Tapos pati lalaking mahal ko nasa iyo na rin. Umiiyak nitong pag-amin. Nasaktan si Grace pero hindi para kay Kiana. Nasasaktan siya dahil nadamay siya sa problema nito sa pamilya. You're crazy idiot, Kiana. Bakit sa akin ka nagagalit, ha?
Magulang may problema sa'yo. Bakit hindi ka magreklamo sa kanila? Hindi ko kasalanan na hindi sapat ang mga ginagawa mo para mapantayan ako. Hindi ko kasalanan kung tinitingala nila ako at kinukumpara sa'yo. At mas lalong hindi ko kasalanan na hindi mo kayang patunayan sa kanila ang sarili mo. Mas inuuna mo kasi ang panghaharot kay Kopi kaysa galingan kung ano man ang pinapagawa nila sa'yo. Sa susunod na guluhin mo pa kami, hindi lang yan ang matitikman mo. Umalis ka na sa pamamahay ko. Layas! Umuwi ka na sa inyo. Hindi ka welcome dito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko kayo napaghihiwalay ni Kopi. Akin lang siya, Grace. Siya lang ang magpapabago sa tingin ng mga magulang ko sa akin. Pamangkin niya ang Sherman at malakas ang magiging kapit ng pamilya ko sa Olandis Group. Isang malakas na sampal ang tugon niya sa sinabi ni Kiana. Bumaling ang ulo nito at sinapo ang nasaktang pisngi habang umiiyak. Sa tingin mo papayag akong idamay mo si Kopi sa kagagahan mo? Hindi ka magtatagumpay. Kung ayaw mong umalis, mapipilitan akong kaladkarin ka palabas. Hinila niya si Kiana sa braso pero hinahampas siya nito. Para tumigil, sinasampal naman niya ito. Kahit paulit-ulit niya itong saktan at kahit manakit din ang palad niya sa kasasampal dito, gagawin niya, magising lamang ito sa kahibangan. Get off me, Grace! Ano ba? Sigaw nito. Hindi niya ito binitiwan hanggang makarating sila sa salas. Pero nabitiwan niya ang babae nang makita kung sino ang pumasok mula sa backdoor. Gadong? Kinilabutan si Grace nang makita ang kakaibang ngisi sa mukha ng lalaki. Akala niya hindi na ito babalik simula nang paalisin niya ito. Pero narito ulit ang lalaki at may mga kasama pa ito. Kamusta naman, Grace? Matagal din tayong hindi nakita. Mabuti, naalala mo pa ako. Umatras si Grace nang humakbang palapit ang grupo ni Gadong. Gadong, ano na namang ginagawa mo rito? Tanong ni Manang Lotlot nang makita nito ang suwail na anak. Tumahimik ka, tanda. Sinampal nito si Manang Lotlot kaya natumba sa sahig ang matanda at nawala ng malay. Kailangan niyo si Grace, diba? O ito, sa inyo na. Wala naman akong pakialam sa kanya. Sigaw ni Kiana. Itinulak siya ng babae palapit kay Gadong, bago ito tumatawang tumakbo palabas ng bahay. Nahawakan naman siya ng lalaki at magkasunod na sinampal sa magkabilang pisngi. Nasaan ang pinagmamalaki mong pulis, ha? Wala siya ngayon dahil abala siya sa inuman sa kabilang bahay. Matagal ko nang pinaplano to at ito na ang pagkakataon ko para balikan ka. Walang makapipigil sa gagawin ko sa iyo ngayon. Huwag mo akong hawakan, Gadong. Ang baho mo. Nagpumigla si Grace pero hinawakan lang siya ng dalawang lalaki habang inaangat ni Gadong ang bestida niya. Sinisipa niya ito at ginagawa niya ang lahat para hindi nito magawa ang gusto. Kopi! Sigaw niya sa abot ng kanyang makakaya. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Gadong, pero alam niyang dadating si Kopi. Hindi siya pababayaan ng kanyang nobyo. Hindi nagkamali si Grace. Malakas na bumukas ang main door at pumasok si Kopi kasama ang mga kaibigan nito. Mabilis itong nakalapit sa pwesto niya. Kaliwat kanan nitong sinuntok ang dalawang nakahawak sa kanya at mabilis na umikot sabay sipa kay Gadong. Ilang segundo lang ang naging pagkilos nito, pero nakabulagta na agad ang tatlo. Samantalang ang mga kaibigan nito ay hinuli naman ng iba pang mga kasama ni Gadong. Baby, are you hurt? Yumakap agad si Grace kay Kopi. Saka pa lamang lumabas ang mga luha niya nang yakapin din siya nito. Tinatagan niya lang ang loob kanina para hindi siya madala ng takot, pero halos hindi na siya makahinga sa bilis ng tibok ng puso niya. I'm sorry. Sana hindi kita hinayaang pumunta rito na mag-isa. I'm so sorry, baby. Paulit-ulit itong humihingi ng sorry sa kanya habang yakap siya at dinadampian ng maliliit na halik sa noo. Maya-maya, naramdaman niya ang pagbuhat nito sa kanya. Kayo na muna ang bahala rito, Guzman. Dadalhin ko lang sa kwarto si Grace. Utos nito sa mga kasama. Sige, Kapitan. Si Manang Lotlot, nawalan siya ng malay. Inaasikaso na siya ng mga kaibigan ko. Magpahinga ka muna, ha. Sasamahan kita sa silid mo. Si Kiana, itinulak niya ako kay Gadong kanina. Ano bang ginawa ko sa kanya at gusto niya ako mapahamak? Sumbong niya kay Kopi. Hindi maganda ang ginawa ni Kiana at kahit ako magagalit sa kanya. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi namin malalaman na pinasok ni Gadong ang bahay mo mula sa backdoor. Siya ang humingi ng tulong sa amin. Mapakalang napangiti si Grace. Sa wakas may ginawa ring mabuti ang babaeng yun. Pero hindi pa rin natatanggal ang inis ko sa kanya. Hindi na rin siya makakalapit sa iyo, baby. Sisiguraduhin ko yan. Salamat, babe. Sumandal si Grace sa balikat ni Kopi hanggang makarating sila sa kanyang silid. Maingat siya nitong ibinaba at tulad ng pangako nito, hindi siya iniwan ng binata.
Nanatili ito sa silid niya habang kinakausap nito ang kapwa mga pulis sa kabilang linya. Pansamantalang nakadetain ang grupo ni Gadong at bukas, formal silang magsasampa ng kaso laban sa mga ito. Nang gabi ring yon, nagbiyahe ang mga kaibigan ni Kopi pabalik sa Maynila para ilayo na rin si Kiana sa kanya. "Babe, can you sleep with me?" Nakikiusap niyang hiling kay Kopi. I won't sleep, baby. I'll watch over you and make sure you get a good rest. "Okay na ako, matulog ka na rin." Sige, dito lang ako sa tabi mo. Umupo si Kopi sa gilid ng kama saka sumandal sa headboard. Ipinatong pa nito ang kanyang ulo sa hita nito at marahang hinahaplos ang buhok niya. Sa simpleng lambing nito, humupa agad ang takot sa katawan niya. Sleep well, my baby. I'll be watching you. Malambing nitong bulong sa kanya. Panatag na pumikit si Grace at komportableng natulog habang nakaunan sa hita ng kasintahan niya. Nang mga sumunod na araw, inasikaso nila ang pagsasampa ng kaso sa grupo ni Gadong at maging si Manang Lotlot ay tumistigo laban sa anak nito. Mabilis naman ang naging proseso dahil na rin sa ranggo ni Kopi bilang kapitan. Nabalitaan din niyang nagtungo sa ibang bansa si Kiana at hindi na siya umaasang babalik sila sa dati. Mabuti na rin yon dahil malayo na sila sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat ng problema, inasikaso naman ni Grace ang itatayong mall sa probinsya at doon natuon ang karamihan ng kanyang atensyon. Paminsan-minsan na lamang silang lumalabas ni Kopi dahil pareho silang abala sa kani-kanilang trabaho. Gayunman, nagkaroon sila ng usapan na manonood ng fire dance show sa beach ngayong gabi. Maagang naghanda si Grace at isinuot niya ang isang close-neck, long-sleeve na puting blusa na humahakab sa kanyang katawan. Kapares ng isang kulay gatas na paldang umaabot hanggang sakong niya. Isang pares naman ng beach slippers ang suot niya sa mga paa para madaling lumakad sa buhanginan. Are you ready, baby? Nakangiting bungad ni Kopi nang maabutan niya ito sa salas. Gwapong-gwapo rin ito sa suot ng puting linen shirt na bahagyang nakalubog sa dark chinos na pantalon. Habang naka-rolled up ang manggas hanggang siko. Simpleng leather sandals naman ang suot nito sa mga paa. Maayos na nakastyle ang buhok at nanunuot sa kanyang ilong ang panglalaki nitong amoy. Yeah, tara na? Alright, come here. Hinila siya ni Kopi palapit sa mabilis na hinalikan sa labi. Let's go. Umalakbay sa kanya si Kopi at sasakyan nito ang ginamit nila patungo sa beach. Pagkarating doon, madami ng tao sa paligid at nagsisimula na ang palabas. Nakasingit naman sila at nakarating sa unahan para mapanood pang mabuti ang mga nagsasayaw. Magkahawak sila ng kamay ni Kopi at pareho silang nag-e-enjoy sa panonood. Maya-maya, kumukuha ng magkakapares ang mga dancer mula sa mga manonood at isinama sa pagsasayaw. Napakaganda na yung tingnan, lalo na't napapalibutan ng liwanag ng apoy ang mga ito. Professional din ang mga fire dancer at hindi man lamang nagkakamali. Bawat hampas ng mga nag-aapoy na props ay sinasabayan ng mga ito ng pag-indak. Babe, let's join them. Excited niyang sabi sa kahinila ang binata patungo sa gitna. Nakatayo lang ito roon habang nakangiti at pinapanood siyang sumasayaw. Mas lalo siyang nai-inlove sa mga tingin nito. Mukhang down bad talaga sa kanya si Kopi at maging siya'y ganoon din. Mahal na mahal niya ang kasintahan niya. Sabayan mo akong sumayaw, babe. Umiling lamang si Kopi sa paanyaya niya. Pero hindi inaalis ang tingin habang sumasayaw siya. Ma'am, excuse lang po. Pakilayo po na kaunti sa part na to. May sisindihan lang po kaming sorpresa para sa mga manonood. Magalang nasabi ng babaeng fire dancer sa kanya. Lumayo si Grace at hindi maalis ang tingin niya sa panibagong pasabog ng mga dancer. Hindi talaga siya nagsisisi dahil sulit ang panonood niya sa mga ito. What could the surprise be? Curious at excited niyang sabi. Mas lalong na-excite si Grace nang yayain siya sa bandang gitna ng dancer. Tumingin pa siya kay Kopi at ngumiti lang to sa kanya. Sumunod siya sa babae at hinihintay kung ano ang dapat niyang gawin. Hanggang sindihan ng mga ito ang nakahilerang kahoy malapit sa tubig. Malalim na napasinghap si Grace. Masyado siyang namangha nang unti-unti yung nagliwanag hanggang umabot sa dulo. Ngunit mas nasurpresa siya nang maging visible ang mga letrang nag-aapoy. Will you marry me? Basa niya sa nakasulat. Luminga si Grace sa paligid at aalis na sana sa gitna para bigyan ng espasyo ang magpo-propose. Pero pagharap niya sa kabilang side, nakaluhod si Kopi habang nakalahad ang kaheta ng diamond ring. Will you marry me, baby? Nakailang ulit tumingin si Grace sa nag-aapoy ng mga letra, sa mga tao na nakangiti sa kanya, at kay Kopi na nakaluhod sa harapan niya.
bago pa niya na-realize na para pala sa kanya ang proposal. "Oh my God, yes, I'm willing to marry you, babe." Masaya niyang sabi. Sa sobrang tuwa, hindi niya napigilang tumalon. 6 na buwan pa lamang silang magkasintahan ni Kopi pero hindi niya inaasahan na aalokin siya nito agad ng kasal. Hindi siya nag-expect masyado sa kanilang relasyon para maiwasan na ring masaktan kung hindi sila magkakatuluyan. Pero ngayon, niyaya na siyang magpakasal ng lalaking mahal niya. I love you, baby. Masuyong sabi ni Kopi pagkasuot ng singsing sa daliri niya. "I love you too, babe. I didn't expect that. You really surprised me." Ilang araw ko itong pinaghandaan at gusto ko talagang masurpresa ka. Salamat at nagustuhan mo ang sorpresa ko. Naluluhang napangiti si Grace. Marahan niyang ipinikita mga mata ng halikan ni Kopi ang mga labi niya. Pumalakpak ang mga manonood at paikot namang sumayaw ang mga fire dancers sa kanila, kaya nagmukhang pinapalibutan sila ng mga sumasayaw na apoy. 6 na buwan pagkatapos ng proposal ni Kopi, naganap ang kasal nila sa mismong harapan ng mga bahay nila na nasa gilid ng bangin kung saan natatanaw ang mga beach. Kasabay ng seremonya, unti-unting sumisikat ang araw na tila nagbibigay ng magandang bendisyon sa pagsisimula ng bagong yugto sa mga buhay nila. Hindi maikakaila ang kasiyahan kina Grace at Kopi habang nagpapalitan ng pangako sa isa't isa. Dagdag kasiyahan din ang presensya ng kani-kanilang pamilya at mga kaibigan na suportado ang pagmamahalan nila. Naroon din ang mag-asawang Lyra at Randall kasama ang ilang buwang sanggol na nagdagdag ng ngiti at kasiyahan sa okasyon. Matapos ang kasal, pinili nilang manirahan sa kasalukuyan nilang bahay. Bagamat dalawa yon, may matatakbuhan naman si Kopi kapag nagagalit siya rito habang naglilihi siya. Maunawain naman ito at sumusunod na lamang sa kanyang gusto, kahit ang resulta niyon ay magkani-kanya sila ng bahay. Sulit naman ang lahat ng sakripisyo dahil sa huli, isinilang ni Grace ang isang malusog na babaeng sanggol na naghatid ng labis na ligaya sa kanilang pamilya. Nanatili pa rin sa serbisyo si Kopi. Natapos na rin ang mall nila sa probinsya na naging simbolo rin ng kanilang pagsisikap at pangarap. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.